So yan guys, meron tayo dito tanggap na Asus na Intel i3 Gen. So yun So nakasalpa ang charger niyan. Issue na nito, walang power. So try natin i-on. So naka-on na yan. So wala ring ilaw yung light indicator na charging, wala. So check muna natin yung charger niya. Voltage check tayo. Tingnan natin na natin kung kung buhay yung charger. So ayan, meron tayong 19.52 volts. So okay yung charger natin, wala problema. So bubuksan natin yan. O check natin kung bakit ayaw mag-charge. So yun guys, nabaklas na natin. Binaklas natin yung mobo niyan, motherboard niya na. So tinetest natin kung may shorted. So may nakita tayo dito. Yan. Pero hindi pa natin maano kung alin dyan sa mga capacitor na dyan yung shorted. Shorted, pwedeng itong MOSFET. Pwedeng SMD capacitor. So ito. So yan, shorted yan. Capacitor yan. So ito rin. Yung dalawang yan. Yung connection ng dalawang to. So yan. Shorted yan yung capacitor na yan. Na may shorted sa line. Tsaka to. Yan. Shorted. So hanapin natin dyan. Kung alin talaga dyan ng shorted. So ito. Ito. Pwedeng appearance. Ito kasi hindi, wala siya dito. Wala dito. Kasi hindi pa siya magbubuhos. Kasi nga wala pa dito yung supply. Pag-boost na punta dito sa battery. Sa charging niya. So ito, positive nito is shorted sa ground. Tsaka to. So hinjikan natin yung short killer. Para makita natin kung ano uusok. So yan guys, i-injikan ko yan ng positive negative. So ito yung ating DIY na short killer. So yan lang yan. Ganyan lang siya. So i-injikan ko yan. Yung positive negative niyan. Tingnan nyo to. Kung uusok. May napansin tayo dyan. Umusok. So ulitin natin. Yan, i-injikan ko na. So, pakitignan kung ano reaction. Yun musok. No. So, nakita na natin yung nakita na natin yung shorted. So, ito. Ito. Dito pala. So, medyo malayo. Medyo malayo yung dito pala. Malayo yung sukat natin. So yan, tatanggalin natin yan. Yun. Yung katabi ng capacitor cap. MOSFET. Yun yung umusok. So yan, natanggal na natin yung capacitor na umusok o na shorted. Yan. So, pwede rin yan, pwede rin hindi palitan.
Since dalawa naman sila, ipapalitan nyo yan, same size lang ng SMD capacitor para sa microfarad. So, hindi ko napapalitan yan. So, test natin kung wala na shorted. Kung iilaw na yung power tsaka yung charging indicator. So, yan. Plug lang natin. So, yan. Umilaw na. So, gutin lang natin muna. Kasi wala pa yung ibang parts. So, ibig sabihin, okay na yung board natin sa ngayon. Kasi natanggal na natin yung shorted. So, dun tayo nagsukat ng shorted. Pero dito pala. Dapat pala dito tayo malapit. So, okay lang. At least nakita naman natin sa short killer na ito yung umusok. So, yan guys. I-setup ko lang yan para matest natin ulit. So, yan. Nakabit na natin lahat. So, natest na natin din. Naikot na yung pan. So, okay na po yan. Ayan. So, working na. Salamat dito sa ating DIY short killer. Nag-iisa lang yan. So yan, ipatatagalin na po natin yan na i-stress test natin para malaman natin kung talagang okay na siya. So hanggang dito na lang muna. Final fix na natin. So magpa-final test tayo. So naka-charge na yan. Power on tayo. So yan, nag-on na. So okay na po yung ating laptop. Na-stress test ko na din yan. So working naman lahat. So matutuwa na yan si customer. So hanggang dito na lang guys. Salamat.